Kabilang sa 45, ihiwalay ang buto ng isda. Balik sa pagluluto, iprito muna. Pagkatapos ay pakuluan, mas puti ang sabaw. Talaga, magaling ka talaga, Sia Usong. Maganda ang negosyo mo, Sia Usong. Tungkol sa kontrata ni Ginoong Lee sa susunod na buwan, ano sa tingin mo? Sa susunod na buwan, magkakaroon ng pag-upgrade sa industriya sa merkado. Muling paghahati-hatiin ang mga lugar. Doble na ang renta ng pwesto mo. Ako si Song Suan. Nandito ako sa pwesto na ito ng 5 taon. Noong una, ito ang pinakamalayong sulok ng palengke. Kahit ang tubo, tumutulo. Ako na ang gumawa ng waterproofing. Gumawa ng sistema ng sirkulasyon ng tubig. Tuwing madaling araw pumupunta sa pantalan para kunin ang pinakaunang malawak na dagat na kalakal. 26 yuan kilo, 35 yuan kilo, silverfish, 45 yuan kilo, huwag palampasin habang dumadaan. 26 yuan kilo, 36 yuan kilo, silverfish, 45 yuan kilo. 26 yuan kilo, 35 yuan kilo, silverfish, 45 yuan kilo, sa loob ng 5 taon, naging tatak ng kalidad sa merkado. Dobleng halaga. Kung tataas ng 0% ayon sa presyo ng merkado, tatanggapin ko. Dobleng halaga, hindi ito tama sa batas, di ba? Anyway, mga patakaran. Dito sa palengke, ako, si Ili ang patakaran. Kahit na nagbebenta ng isda, parang aquarium. Sasabihin ko na sa iyo, ako na ang kukuha ng pwesto na ito. Magsimula ka ng maglipat. Sia Usong, kumita ka na rin ng marami. Pumunta ka sa ibang lugar para magtayo ng tindahan. Maganda ang feng shui dito. Tamang-tama para sanayin ang pamangkin ko. Malaking isda 35 yuan kilo, sariwang hipon 45 yuan kilo. Bayaran ang utang. Bukas aalis na ako. Mabuti at nakakaintindi ka. Bilisan mo na. Huwag mong antalahin ang pagkakakitaan ko bukas. Matagal na rin ang nakalipas. Kamusta na ang tungkol sa renewal ni Song Suan? Nawala na ang stall. Nagbigay si Boss Lee ng lugar sa pamangkin niya. Hahaha. Grabe, ang lalaking ito na ang apelyidong Lee ay sobrang walang kwenta. Palakihin muna bago patayin. Gano'n na lang natin dito. Hindi mo pwedeng pababain ang presyo sa kanila. Kailangan nilang matuto. Kuya Ksu, mag-alala ka lang. Hindi ko basta-basta gagawin yun. Si Wang Uncle ay si Sia Usong ko. Oy Sia Usong, anong oras ihahatid ang mga paninda bukas? Walang anuman, Tiyo Wang. Hindi ko na kukunin ang pwesto. Mahirap ipaliwanag. Basta't sa hinaharap, anumang kalakal na ipadala sa pwesto na iyon. Huwag mo nang ibigay kahit sino pa ang umorder. Ang mga magaganda mong produkto, hindi nila kayang pahalagahan. CJ, naiintindihan na ng tiyuhin ang mga nahuli sa pangingisda sa malalim na dagat. Ikaw lang ang kilala, ang ugali ni Xiao Song. Kahit gaano pa karaming pera ang ibigay ng iba, hindi ito ibebenta. Naiintindihan, nagtatapos na ang kontrata sa pwesto. Mula bukas, lilipat na ako sa bagong tindahan sa merkado. Nasa proseso ng paghahanda ang bagong address, ipapahayag sa lalong madaling panahon. Kamakailang bumili ng isda. Mag-ingat kayo sa pag-verify. If he deve, mag-ingat sa pagbili ng gamot na isda. Mag-ingat sa pagbili ng gamot na isda. Ginoong Lee, Liheng. Nakatayo na ang entablado para sa inyo. Panahon na para mag-perform na kayo. Kagabi, natapos ang operasyon hanggang hating gabi. Kahon ng mga kasangkapan sa aklatan ng isda. Lahat ng pwedeng dalhin ng electronic scale, nadala na. Yung hindi pwedeng dalhin, nilinis na. Walang naiwan na kahit anong kaginhawaan kay Liheng. Huwag palampasin kapag dumaan ka. Ngayon ang grand opening na may malaking diskwento. 8% diskwento sa tilapia. 8% diskwento sa blackfish. 30% diskwento sa hipon. Magkano ang benta dito dati? Mas mura ang sa amin, Liji. Boss, bakit ang mura ng isdang bass? Haha, hindi mo alam, di ba? Bago ang tindahan. Nalulugi pero kailangan ng ingay. Bayad 35 yuan. Natanggap ang bayad. Pula 35 yuan kilo, 32 yuan kilo natanggap ang bayad. Sariwang pula 35 yuan kilo, 32 yuan kilo haha. Sabi ko na nga ba, anong hirap sa pagbebenta ng isda? Noon, si Song Suan ay parang may mga kababalaghan. Nandyan na naman ang water cycle. Nandyan na naman ang mga yaring mula sa malalim na dagat. Kaya nga, hindi ba't mabibili ko rin ito? Boss, yung si Xiao Song. Ayaw na niyang magtrabaho. Ako na ang papalit dito. Ate, may 20% diskwento tayo ngayon. Bumili ka ng isda para steam. Bakit parang malabo ang mata ng isdang ito? Meron ba? Siguro problema sa ilaw. May natira pa bang kargamento si Ginoong Wang sa barko? Noon, lagi akong bumibili niyan. Tita, halos pareho lang ang isda. Saan ka makakahanap ng ganoong karaming pagpipilian? Lahat ay buhay. Maliit na dilaw na isda, malaking dilaw na isda 28 yuan kilo, 38 yuan kilo, pulang tanso, pilak na isda 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Ay, tita,
Bumibili ka ba kahit may diskwento na 20%? Sige na, hindi na lang ako bibili ngayon. Bakit naging maitim ang tubig na ito? Noon, malinaw ang tubig sa tangke ni Xiao Song. Tubig ay tubig, isda ay isda. Bumibili ka ba o hindi? Boss, kahit anong mura, basta pwedeng lutuin. Sige, itong dalag na isda, 20% off, 35 kuha na. Nakatanggap na sa Alipay, 35 yuan. Tito, nakabenta ako ngayong araw ng halos 4,000. Ayos yun. Sabi ko na nga, si Song Suan walang espesyal. Mahal ang binibenta niya kasi mahal ang bilihin. Ako, galing kay Laohe, mas mura ang bili ko halos kalahati. Kung magbebenta ako ng ganito, isang buwan, kikita pa rin ako ng mas malaki kaysa sa kanya. Yung batang na iyan sobrang stiff. Karapat dapat siyang mapaalis. Paano kung namatay na si Cheo? Ilalagay sa yelo bukas, paputol para gawing isda. Mas mura, may bibili pa rin. Baka maapektuhan ang reputasyon. Sa palengke, walang isdang buhay. Huwag kang matutulad kay Song Hayon sa masamang ugali niya. Isa, patapon at itapon. Hindi yan makakatulong sa buhay. CJ. Kumusta? Naitanong ko na kahapon. Dati, ginagamit namin para sa transfer ng produksyon. Medyo maliit nga lang. Pero may drainage. Kaya nitong tumanggap ng 3 phase na kuryente. Okay ba ang lugar na ito? Talaga bang balak mong gawin ito dito? Nakuha na ng iba ang pwesto. Tamang pagkakataon para magbago. Noon sa pamilihan, kailangan pang pumunta ng mga customer sa akin. Ngayon, dadalhin ko na sa ibaba ng bahay ng mga customer. Gusto mo bang mag-deliver? Hindi lang simpleng paghahatid. Gumawa ng community fresh fish warehouse. Kailangan niya ng malaking gastos, di ba? Tiyak na kailangan gumastos. Pero mas mabuti ito kaysa patuloy na maipit kay Boss Lee. Sige, tutulungan kita. Wen Mi Feifen. Yuk Xiao Wu. Song Suan, masyado kang tapat bilang tao. Hindi tapat. Natatakot lang na masira ang kanyang reputasyon. Sobra. Gusto ko sanang magluto ng sabaw ng isda para sa kanya. Bukas ang pagsusulit ng apo ko. Pati ang pagpili ng tindahan. Mabilis na pinsala 123. Suhestyon 123. Mas mabilis pa kaysa magtinda sa kalsada. Sobrang detalyo naman ang ginagawa mo. Hindi naman basta-basta magbenta lang ng ilang isda. Bakit si Kuya Ksu ang pumunta sa akin ng mga customer? Dahil maganda ang isda mo. Hindi lang maganda ang isda. Dahil alam nila. Naalala ko na takot ang mga bata sa bahay nila sa tinik. Hindi pwedeng kumain ng masyadong malansa ang mga matatanda. Hindi pwedeng kumain ng kahit ano ang mga buntis. Ang binibenta sa palengke ay isda. Ang binibenta ko ay tiwala. Narinig ni Xiao Song na nawala ang pwesto mo. Hindi matino ang mga apelidong Li. Gumagawa ng negosyo, di ba? Hindi maiiwasan. Ethui, wag masyadong magpakamabait. May dumating sa akin kahapon. Sabi gusto kanilang kunin. Yung dati kong linya. Tinanggal ko na. Sino? Isang batang mataba. Sobrang agresibo magsalita. Pagbukas ng bibig, tanong agad kung magkano ang malalim na dagat na isda. At humihingi pa ng bawas presyo. Tinatanong ko kung alam niya ang tungkol sa mga isda. Sabi niya, pareho lang ang mga isda. Pagkatapos kong pakinggan, halos ibato ko na ang basket sa ulo niya. Maganda ang mga maliit na tilapia na ito ngayon. Hinuhuli sa ilog sa bunganga. Amoy ng sabaw at may 2 itim na isda. Maganda ang buhay, ikaw na ang pumili. Sa batch na ito, presyong luma na 120. Ayun. Bayad sa WeChat, 120 yuan. Kakabangon mo lang ngayon. Kulang ang pera, bibigyan kita ng mas mura, uncle. Kung hindi maganda ang produkto, dapat maganda ang presyo. Binababa ko ang presyo mo. Sa susunod, puro pangit na lang ang ibibigay mo sa akin. Sige, kayang-kaya mong gawin yan, bata. Sobrang makapal nitong piraso. Hindi tama ang texture. Hindi na alis ng maayos ang gill, ulitin mo. Itong customer ay nagsulat na may matatanda sa bahay, bawasan ang mga tinik.
Masyadong mataas ang gasto sa paggawa mo. Kailangan gawin ito ng ganito sa unahan. Sa unang pagkakataon, hindi sila pupunta sa stall. Diretso na lang sa bahay magbabalat ng isda. Basta may konting hindi nasiyahan. Hindi na sila mag-order uli. Naintindihan ko na ang reputasyon. Hihi! Talaga namang nagdala ka, Xiao Song. Halika. Malinis na ang isda. Nakascrape na ang itim na balat. Pag-uwi, punasan mo muna ng kitchen paper. Iprito ng kaunti gamit ang kaunting mantika. Pagkatapos, lagyan ng mainit na tubig para maging puti ang sabaw. Talaga namang maingat ka. Sana maging maayos ang pagsusulit ng apo mo. Salamat sa magandang pahayag. Kliyente 2, anong gagawin? Kliyente 2, si Xiao Song, kailangan ko ng isang sariwang isda, pwede bang mag-order? Naitapos na lahat. Walang natira sa 27 na order. Boss, pakislice nitong isda para sa akin. Gumawa ng asim na isda. Itong piraso mo. Kaya mo bang kainin ito? Hehehe, hindi ko nakuha ang tamang anggulo sa unang hiwa. Pero okay na sa mga sumunod. Ihiwa mo ako ng 2 piraso. Iwanan mong buo ang ulo ng isda. Oh. Pero sinabi ko na dapat buo ito. Ganito na rin naman, di ba? Sige na, wag na. Boss, pakisuyo, tulungan mo akong balatan ito. Noong nandyan pa si Xiao Song, wala namang ganito. Bilisan mo na. Huwag mong hayaang pagtawanan tayo. Apo, mas mahirap itong trabaho kaysa sa inaasahan ko. Si Song Suan ay mahusay. Hindi ka mahusay. Maaari. Bakit ang dami pang natira? Hindi bumibili ang mga regular na customer. Paano naman ang mga bagong customer? Bumibili sila, pero sobrang matitipid sa presyo. Bukas, magdaos ng buy one get one. Una, pasiklahin ang popularidad. At maghanap ng paraan para makipag-ugnayan sa mga supply mula sa malalim na dagat. Mahal ang binibenta ni Song Suan dati dahil sa batch na iyon. Pula, 35 yuan. Nakipag-ugnayan na ako kay Laoang kahapon. 35 yuan. Paano sabihin? Sabi niya, hindi siya nagbebenta. Anong mga produkto? Para lang sa mga nakakaalam. 45 yuan bawat kilo. Isang mabahong mangingisda, nagmamalaki pa. Walang anuman. Maraming pinagkukunan. Isda na silver 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Isda na li 25 yuan kilo. Isda na silver 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Hindi ako naniniwala na hiwalay na sila, si Old Wang 25 yuan kilo. Isda na sujiao, hindi na nagbebenta ng isda sa merkado, 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Isda na li 25 yuan kilo. 45 yuan kada kilo. 45 yuan kada kilo, mahina ang ngipin ng asawa ko. 45 yuan, anong klase ng isda ang hindi malansa? Ayos naman sila lahat, di ba? Ikaw ba yung bago dito? Pwede bang kumain ng hipon ang bata na may ubo? Hindi ako sigurado dito. Salamat. Si Song Suan ay may 49 na order ngayon. Halos doble ito kumpara kahapon. Magsimula na tayo sa trabaho. Hello. Ikaw ba si Boss Xiao Song? Bumili ako ng isdang carp sa iyong pwesto noon. Sabi mo. Gusto kong magtanong kung anong isdang carp ang mabuti para sa mga buntis na umiinom ng sabaw. Ilang buwan ka na? Kakatapos ko lang manganak. 8 na lang na araw, kulang pa ang gatas. Huwag kang bumili ng basta-basta pagkatapos manganak. Dapat sariwa ang isdang carp. Huwag kang bumili ng sobrang laki na wild na maliit na isda. Maalat ang amoy ng isda. Madilim ang gill. Bunganga ay namamaga. Huwag mong bilhin. Pwede pa bang bilhin yung stall mo dati sa palengke? Bumili ka na. Bumili si Lola ng 2 piraso kaninang umaga. Sinasabi nilang wild carp ay niluluto na. Pero hindi ko maamoy ang amoy, hindi tama. Medyo maasim. Nandyan pa ba ang isda? Nasa kawali pa. Huwag mo munang inumin. May problema ba? Sa telepono, hindi ko mahatulan. Pero tiyak na hindi normal ang amoy. Pakisend sa akin ang larawan ng ulo ng isda, mga gills at sabaw. Anong nangyari? Mukhang hindi fresh ang isda, di ba? Hindi ito galing sa araw na ito, wild na sariwang isda. Binenta ni Liheng ang ganitong bagay sa mga bagong panganak. Huwag inumin ang sabaw na ito. Huwag kumain ng isda. Iwan mo ang kawali. Iwan mo ang bag at resibo. Kapag hindi maganda ang pakiramdam, pumunta agad sa ospital. Ipahid ang 6 suan liu. Kagaya ng sinabi ko kanina. Ngayon, medyo masakit ang tiyan ko.
Huwag magpanik, hayaan mong samahan ka ng pamilya sa ospital. Huwag ibuhos ang sabaw ng isda. Mag-iwan ng ebidensya. Dadalahin ko siya ngayon. Huwag kang matakot, pupunta tayo sa ospital. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ikaw ba ay may pakialam dito? Paano ko ito pakikialaman? Una, pumunta tayo sa pantalan. Ngayon. Kakatapos lang niyang manganak, hindi pwedeng walang laman. Pupunta ako para manghuli ng 2 tunay na ligaw na isda. Ikaw na lang ang bahala sa mga order mamaya. Yitset, paano naman si Liheng? Unahin ang tulungan ang tao, saka na ang mga bayarin. Hindi ba't kakatanggap mo lang ng mga produkto kaninang umaga? Bakit nandito ka na naman? May customer si Uncle Wang nakakanganak lang. Para sa sabaw ng isdang tilapia, nakabili ang pamilya niya ng ganitong isda. Hindi ito wild na tilapia. Ito ay isdang namatay sa lawa at nababad sa tubig. Ganoon din ang tingin ko. Bigyan ang bagong panganak ng ganito. Walang puso. Mayroon pa bang ligaw na isdang karpa si Tio Wang? Kailangan ay buhay at masigla. Dapat sana ay para sa sopas ng aking matandang babae. Ay! Songsuan, ibigay mo ito sa mga bagong panganak. Walang bayad, Tio. Kailangan bayaran ang magandang produkto, Tio Wang. Wala kang pera. Mahirap na akong humingi sa'yo ng mga agarang kailangan. Matigas ang ulo. Nag-report ako ng 30. Ikaw ay naglipat ng 50. Ang isda ay para sana sa tita mo para sa sabaw. Ang sobra ay sa akin na para sa pamilya mo. Huwag maglagay ng kung ano-ano sa sabaw ng bagong panganak. Kunti lang ang luya. Dapat lutuin ng maigi ang isda bago magdagdag ng tubig, alam ko. Hindi ka naman ganyan kabagal mag-alis ng kaliskis, di ba? Hindi dapat mapunit ang balat ng isda para sa mga bagong panganak. Kapag napunit, madaling magkalat ang sabaw. Parang reseta lang ito mula sa ospital. Ang mga kinakain ay hindi dapat basta-basta. Ikaw si Boss Song. Ako ang unang nagdala ng isda pataas. Kumusta ang asawa mo? Sabi ng doktor, hindi naman seryoso. Siguro kumain siya ng hindi sariwang pagkain. Nairita ang tiyan. Buti na lang, konti lang ang inom niya. Huwag mong ibuhos yung dating sabaw ng isda. Itabi mo, may resibo pa. Pinapakita ko ang sabaw sa bag. Noong umaga, pumunta ang nanay ko bumili. Sabi niya na para sa mga bagong panganak na tao ang sabaw. Pero ang may-ari ay nagsabing ito ay wild na sariwang tilapia. Sa totoo lang, palagi kong binibili ang isda sa'yo dati ang asawa ko. Ngayon, hindi alam ng nanay ko na lumipat ka na. Kaya pumunta siya sa dating tindahan, ayos lang. Magkano ang isdang ito, ibebenta ko sa'yo. 2 isdang tilapia, 30. Saka lang 30. Bumaba ka pa sa pantalan para ihatid. Ang isda ay pera sa isda. Hindi kasama ang paghatid na ito. Paano naman yun? Pag gumaling na ang asawa mo, saka mo ako alagaan sa negosyo ko. Huwag maglagay ng kung ano-anong pampalasa sa sabaw ng isda. Kapag tapos na ang sabaw, hayaan siyang uminom ng kaunti. Tingnan ang reaksyon ng tiyan. Boss Song, pwede ko bang i-post ito sa grupo? Kung gusto mong i-post, post mo. Pero huwag mong palakihin ang kwento. Ikwento mo lang ang totoo. Ngayon, bumili ang nanay ko ng 2 isda sa dating pwesto ni Songsuan. Naka-archive ang mga record ng pagbabayad at ang mga pakete. Alagaan ang mga customer. Nakakatakot talaga. Yung mga bagong nanganak, nagbebenta pa ng ganitong isda. Sabi ko na nga ba, hindi tama ang amoy doon. Noong nandyan pa si Xiao Song, walang ganitong mga bagay. Mga customer. Hindi ba dapat suriin ang isda kung sira, baka naman ito ay. Huwag munang magusga agad. Sa mga tiyak na issue, ang batayan ay ang resulta ng pagsusuri at ang kaugnay na pagdidiin. Ako ay makakapagbigay lamang ng hatol batay sa larawan. Hindi ito pumapasa sa aking pamantayan para sa mga ina na nagluluto ng isda. Kahit na hindi ka bumili dito. Susubukan ko pa ring tumingin para sa inyo. So Hyun, parang magbubukas na ang ulo nyo. Ngayon ay mayroong maihahatid na ligaw na isdang karpa. Purong gawa sa kamay na bola ng isda, itim na isda, bas, isdang panga, at maliit na dilaw na isda. Paalala, kung may buntis, matatanda, o bata, mangyaring ipaalam ng maaga. Hindi nagbebenta ng isdang itinaga mula sa nakaraang gabi. Hindi nagbebenta ng isdang hindi tiyak ang pinagmulan. Hindi nagbebenta ng isdang hindi ko kayang kainin, mag-order ng pagkain. Isang isda, hindi nagbebenta ng isdang hindi ko kayang kainin. Boss, isang isda, please. Ang dami ng order ngayon. Hindi namin matatapos ito.
Ngayong araw, limitado ang kakayahan sa paghahatid. Hihinto muna sa pagtanggap ng order kapag umabot na sa 100. Mas pipiliin naming tumanggap ng kaunti kaysa magkamali. Mga customer na hindi mapasama sa schedule bukas unahin namin. Pwede namang magbenta ng kaunti ng isda. Hindi pwedeng masira ang reputasyon. Ipinapasa isa-isa. Grupo ng mga may-ari sa Nanyuan. Grupo ng mga ina sa Jingxiu. Sa isang gabi, nakapagdagdag ng 200 kaibigan. Lalong dumadami ang mga order. Pero alam ko, nagsisimula pa lang ito. Ang ganda ng ginagawa natin ngayon. Sa tingin mo, alam na ba ni Liheng ito? Malapit na siguro. Anong ibig sabihin ni Songsuan? May tao bang may kailangan? Huwag mo namang magpanggap, Liheng. Ikaw ba ang nagdadala ng ritmo sa grupo? Sinasabi mo na nagbebenta ako ng isda na may gamot. Hindi ko kailanman nasabi yun. Huwag kang magpanggap. Ikaw ba ang nagpasimula tungkol sa buntis na babae? Ang mga pangyayari na ibinahagi ng kanyang asawa. Ang mga larawan ay sila mismo ang kumuha. Kung may opinyon ka, maaari mo silang kausapin. Malaking dilis 36 yuan kilo, 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Malaking dilis, pilak na isda, ang isdang iyon ay karaniwang isdang karpa, 36 yuan kilo, 32 yuan kilo. Malaking dilis, pilak na isda, wala namang problema 36 yuan kilo, 32 yuan kilo. Malaking dilis 36 yuan kilo, pilak na isda 45 yuan kilo, 32 yuan kilo. Malaking dilis, pilak na isda, siya mismo ay may sakit 36 yuan kilo, 32 yuan kilo. Malaking dilaw na isda, pilak na isda, bakit ako ang sinisisi, 36 yuan kilo, 32 yuan kilo. Liheng, mas mabuti pang tandaan mo ang isang bagay. 26 yuan kilo, pilak na isda, 32 yuan kilo. Mga nagbebenta ng isda. Huwag gawing swerte ang buhay ng mga customer. Maliit, 26 yuan, 32 yuan kilo. Maliit na dilaw na isda, 26 yuan kilo. Sino ang tinatakot mo, 32 yuan kilo. Maliit na dilaw, 26 yuan kilo. Pilak na kaliskis na isda, 32 yuan kilo. Silver waxfish, ayaw kong maniwala dyan, 32 yuan kada kilo. Xiao Huang, 26 yuan kada kilo. Ayaw kong maniwala dyan, 32 yuan kada kilo. Xiao Huang fish, 26 yuan kada kilo. Gaano katatagal ang buhay mo kapag umalis ka sa palengke? 32 yuan kada kilo. Gaano katatagal ang buhay mo kapag umalis ka sa palengke? 32 yuan kada kilo. Matigas ang dila nitong batang ito. Walang silbi ang pagtutol. Ano ang may silbi? Ebidensya ang may silbi. Ito ay isda para sa mga nanganak. Ay nako, bagong bukas lang. Maaaring hindi pa sanay ang mga empleyado. Isda, kaya't normal lang na may amoy sa mainit na panahon. Kung sinasabi niyo na may problema nga. Nasaan ang ulat ng pagsusuri? Tawag na ako para magreklamo. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi na kailangang palakihin pa ito. Kakaanak lang ng asawa ko. Nung nagbenta ang pamangkin mo ng ganitong isda, bakit hindi mo naisip na huwag palakihin ito? 32 yuan kilo, isdang liu 19 yuan kilo. 32 yuan kilo, malaking diskwento sa lahat ng buhay na isda, 19 yuan kilo. Lahat ay may 20% diskwento. Huwag palampasin, dumaan na. Anong lasa oho? Anong lasa Kung bibili ka ng isda, tingnan mong mabuti. Ilang order tayo ngayon? 73 na, malapit nang umabot ng 100. Mas mahal ang isda mo ng isa 0 piso kaysa sa palengke. Bakit naman? Dahil hindi ka kailangang gumising ng maaga para pumili. Kung ako ang magtuturo ng mali mo, ako ang magbabayad. Kung hindi ka satisfied sa natanggap mo, pwedeng mag-return. Kung hindi ka satisfied sa natanggap mo, pwedeng mag-return. Si isang tilapia ang orderin natin. Gusto ko itong steam. Yung tilapia na binili ni boss kahapon. Pag na-steam, parang walang meat ang laman. Siguro sobrang laki ng isda kaya ganito. May kaugnayan ba ang laki ng katawan sa meat floss? Anong nangyari sa mga hipon nyo? Pagbili namin, kalahati ng ulo ng hipon ay itim na, sariwang isda. Normal lang naman siguro yon. Ganyan talaga ang mga hipon kapag matagal nang nakatago. Matagal nang nakatago, hindi mo ba sinabing kaninang umaga lang dumating? Sus Mariosep. Abala si Wu, nagtatrabaho siya. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito, Ginoong Li? Hindi ba't iniisip ko lang na alagaan ang negosyo mo? Sabay na rin akong bumisita sa'yo. Ang pamangkin ko ay kumuha ng pinakamagandang pwesto sa pamilihan ng mga isda. Mula ngayon, ang isda ng iyong restoran ay pwedeng galing sa kanya. May supplier ako. Kahit gaano pa katatag ang supplier, kailangan pa ring tingnan ang presyo.
Kukunin ko sa pamangkin ko. Mas mura ng 10% kaysa sa iyo ngayon. At nasa kabila lang. Anong isda ang kulang, ibibigay sa loob ng 0 minuto. Maasahan ba ang supply? Maasahan. Mahiwagang isda, itim na isda, galunggong, hipon, alimango. Anong gusto ninyo? Ano meron ako? May grouper din. Buhay pa. Buhay pa, huwag kang mag-alala, Lau. Nasa ilalim ng aking ilong ang merkado. Kung may problema, ako ang bahala. Subukan muna ng 3 araw. Walang problema. Tama na yan. Kailangan tayong kumita kasama ang mga mayayamang kapitbahay. Alaynan. Boss. Parang may mali sa isdang ito, di ba? Subukan muna natin ang 1 piraso para sa pagkain ng mga empleyado. Gamitin muna natin ito sa loob ng 2 araw. Sabi ng mga customer, parang hindi isdang lapu-lapu ang laman ng isda, kailangan itong ibalik. Boss Gu, hindi ganito ang lasa ng isda niyo dati. Hindi ito pwede ngayon. Pasensya na, papalitan ko ito. CJ. Sino ang nag-inspect ng isdang ito ngayon? Nang dumating si Lee, buhay pa ito. Patawag si Liheng sa likod ng kusina. Saan galing ang batch na ito ng grouper? Galing sa pamilihan ng bultuhan. Lahat ay magaganda. Anong uri? Lapu-lapu, anong klase ng lapu-lapu? Hindi ba't lapu-lapu lang iyon? Hindi mo nga masabi kung anong lapu-lapu. Tapos magbibigay ka sa akin ng supply. Boss Gu, huwag kang makinig sa kanilang mga kalokohan. Hindi masarap ang isda kapag niluto ng steam. Maaaring problema ito sa luto ng chef. Ulitin mo nga. 666, 666. Ihahatid ko ulit bukas. Ayos lang. Tinitiyak kong maayos ang ihahatid. Huling pagkakataon. Binigyan pa siya ng pagkakataon ng boss. Hindi ito pagkakataon para sa kanya. Iyon ay. Gusto kong makita kung talagang hindi siya nakakaintindi. O sinasadya lang niyang lokohin. Shenje, tingnan mo itong isda. Kung maihahain ang isdang ito, maaaring ibalik ng mga bisita ang plato. Hindi ko muna kailangan ang batch na ito ngayon. Boss Gu, hindi mo naman ako pinapaglalaruan. Maaga akong nagdala sa iyo. Sabi mo, ayaw mo kaya ayaw mo. Hindi maganda ang produkto. Ano ang hindi maganda? Hindi ba't buhay pa siya? Ang buhay ay hindi nangangahulugang pwede nang ilagay sa mesa. Ang dami talagang problema. Sa totoo lang, boss. Kamakailan lang, palagi akong bumibili ng isda sa isang WeChat group. Tawag ay Xia Osong Fresh Fish Direct. Sabi nila dati siyang may-ari ng Song's Market. Ngayon ay nagde-deliver na. Yung tungkol sa isda na ginamit sa postpartum soap. Siya ang tumulong na ayusin iyon. Songjai, sabihin mo sa nanay ko. Napakalinis ng isda nila, at pinapadala pa sa ibaba. Bibili ka ba ng isda, Xia Osong, naalala pa rin ba ako ni boss? Magaling ang mata ni Boss Wu sa Hongyun Restaurant. Paano nakarating dito si Boss Wu? Nagtanong siya, kukunin ba natin ang malaking order ng restaurant? Anong order ang tinitingnan mo? Hindi ka naman nagmamadaling kumita. Kahit nagmamadali, hindi dapat basta-basta. Malaki ang dami ng kailangan ng restaurant. Kailangan ito ng katatagan. Kung hindi ko kayang ibigay, sila ang maapektuhan sa pag-ikot ng mesa. Kung magbigay ako ng maling impormasyon, masisira ang iyong reputasyon. Masisira din ang akin. Kung gusto ko ng steamed fish na produkto, na maihahatid tuwing alas 5:30 ng umaga. Kaya mo bang gawin ito? Kaya, pero depende sa uri at dami. Ng isda, grouper, blackfish, at shrimp. Kailangan magpa-reserve ng 1 araw bago ang stonyfish. Hindi pwedeng araw-araw may magandang stonyfish na bigla-bigla. Maaaring maging stable ang lapu-lapu at blackfish. Depende sa panahon at sa dating ng barko ang hipon. Mas mapagkakatiwalaan ang sinasabi mo kaysa sa pagpapasigaw. Hindi mahalaga ang pagpapasigaw. Ang mahalaga ay ang tamang delivery ng produkto. Bukas ng umaga, dalhan mo ako ng 2 isda para itriya sa kusina ko. Tasting ng pagkain. Kumpara kanino? Dapat mong mahulaan. Liz? Alaynan. Pwede. Pero una kong ipaliwanag. Ako ay nagnenegosyo.
Sino ang may magandang paninda? Sino ang matatag? Siya ang may tamang presyo. Gamit ko ang nararapat sa akin. Ang mga sangkap ay dapat magsalita sa pamamagitan ng kalidad. Bukas ng 8 ng umaga. Huang Yun Kitchen. Darating ako sa oras. Angevin Restaurant. Ito ay malaking problema. Siyempre, nakakabahala ito. Paano kung ang isang customer ay bumili ng isda at hindi nasiyahan? Kailangan kong magbayad ng isa. Sa restaurant, mayroong ilang dosenang mesa sa isang araw. Kapag may problema, sabay-sabay na apektado ang lahat ng mesa. Kaya, tatanggapin ba natin ito? Sinasabi bang nakakaabala? Ang abala ay maihalaga. Hehe, swerte ko ngayon. 2 paru-paro mula sa East Star. Hindi sila malaki, pero maganda ang buhay. Mataas ang presyo, 2 ito 480. Bibili pa tayo ng 2 tilapia. Huwag mamili ng malalaki. Hindi lahat ng malalaki ay maganda. Ang 2 pirasong karne na ito ay bagay para sa steaming. Nakatanggap ng bayad sa WeChat. Song Suan, talagang naglakas loob kang pumunta. Sinabi sa akin ni boss na pumunta ako. Huwag mong isipin na dahil may delivery group ka, ay magaling ka na. Ang malalaking order sa restaurant ay hindi para sa mga ganitong maliit na gawain. Maganda ito. Masarap ba ang isda? Malalaman lang natin kapag naluto na. 2 putahe ngayon. Isang steamed bass. Isang sopas ng grouper. Parehong paraan ng pagluto. Parehong init. Parehong guro. Lao Chen, ikaw na. Kakaalis lang nitong isda kanina umaga. Medyo nanghihina sa daan, normal lang. Maganda ang aktibidad nito. Maganda ang aktibidad pero hindi ibig sabihin masarap. Kaya tinatriya ang lasa. 2 tilapia ang sabay na pinoproseso. Sa iisang lutuing pang steam. Sa parehong oras. Unang tikman ni Lolo Chen. Kumusta, hindi masama ang isda mo. Pero hindi pwedeng isama sa aming signature dish, bakit kaya? Dahil malakas ang amoy ng tubig sa karne ng isda mo. May amoy pang malansa sa huli. Siguro matagal lang ang pagluto nito. Bola-bola. Iisang guro. Iisang oras. Iisang steamer. Kunin mo ang sopas ng lapu-lapu. Gaano ito kahalaga bawat kilo, Xiao Song? 120 ang presyo ng Dongsing Grouper. Mahal nga, pero sulit. Mas mataas ang presyo ni Boss Wu kaysa sa akin ng ganito kalaki. Paano mo mapapababa ang gastos ng iyong restaurant gamit ito? Alam mo ba kung magkano ang benta ko sa isang bahagi ng steam grouper? Gumagastos ang mga bisita ng 200 o 300 para sa isang isda. Hindi ito para makatipid ako ng 20 pesos sa gastos sa pagbili. Nakatipid ako ng 20. Kung may mali sa pagkain ng bisita, hindi na sila babalik sa susunod. Hindi ako nalugi sa isang isda, kundi sa isang buong mesa. Xiao Song, Boss Wu, sabi niyo simula bukas. Ang mga bass at blackfish ng Hongyun Restaurant ay galing sa inyo. Subukan muna natin ng 1 buwan. Araw-araw, mga ilang dami. 20-30 na piraso ng isdang bass. Mga 10 piraso ng itim na isda. Ang grouper ayon sa nakatakdang bilang. Hindi tiyak. Oras ng paghahatid. Bago 5:30 ng umaga. Ano ang pamantayan sa pagtanggap? Ikaw ang magtakda. Suriin agad sa kusina. Hindi tatanggapin ang patay na isda. Hindi tatanggapin kung masama ang kalagayan. Babayaran sa araw ng pagdating ng produkto. Kung masira ang isa, magbabayad ako ng 10. Pero ang kondisyon, matapos ang inspeksyon, maingat kayong mag-imbak. Haha. Mas maganda kung sabihin mo na agad ang totoo. Magtaguyod ng pangmatagalang negosyo. Kailangan sabihin ang totoo sa simula. Alak. Song Suan, huwag kang magyabang. Hindi ako nagmamayabang. Kinukuha mo ang mga kliyente ko, at nagkukunwaring walang nangyayari. Hindi mo lang nakukuha ang mga kliyente ni Liheng ng basta-basta. Ano iyon? Ito ay mga pagkakataong pinanatili. Huwag mo akong turuan. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Ano bang espesyal sa pagputol? Simula bukas.
Ang supply ng mga produktong dagat ay magiging mula sa Songji. Direktang ihahatid ang sariwang isda. Ang lahat ng pagtanggap sa likod ng kusina ay susunod sa bagong pamantayan. Paano kung palitan na nila si Lee at doon? Kung hindi maganda ang isda, kailangang palitan. Ang likod ng kusina ay tanging kalidad lang ang pinapansin. Alaynan. Si Xiaosong, narinig ko na nagbibigay ka ng isda sa Hongyun. Hongyun, magpapalit na ng supplier. Ang balita, ang bilis naman. Ang bilog ng restaurant maliit lang. Maganda ba ang isda? Lahat nalaman sa isang kainan lang. Tawagin si Boss Wu. May problema ba ang isda? Ngayon, tama ang isda. Naalis na ang amoy na yun dati. Malambot din ang karne. Basta masaya ka sa kinakain mo, ayos na iyon. Nakatakot naman itong matandang ito. Akala ko hindi na naipadala ng batang iyon ang magandang isda. Ayos lang ba? Bakit parang may nagmumura sa akin? Huwag mag-alala, makakaya mo ang lahat ng ito. I record ang mga supply, I record ang mga proseso. Nakatakot naman ito, I record ang mga cold chain delivery. Nakakatakot naman ito. Ha ha ha. Hindi ba't nagtagumpay na? Ha ha ha. 38 yuan kilo, 32 yuan kilo, mura na. 38 yuan kilo, silver scorpion fish, lahat mura ngayon, 32 yuan kilo. Lahat mura ngayon. Sige, pupunta na lang ako kay Xiaosong para umorder. Wala na siya sa merkado. Wala na siya sa palengke, little yellow fish. Little yellow fish. Hindi lang niya ito idinudulot sa bahay, little yellow fish. Pati na rin nililinis niya, little yellow fish. Little yellow fish. ₱38 yuan. Bakit palagi na lang may sobra na ganitong isda? Bakit wala yung order ni Hongyun? Tinanong kita. Nakuha ni Songsuan. Si Songsuan. Inutusan siya ni Boss Wu na pumunta sa kusina para magbigay ng pagkain. Sa harap ko, ibinigay ang listahan sa kanya. Talagang may lakas ng loob si Song na makipagtunggali sa akin. Hindi dapat siya pinapayagan na magpatuloy sa ganito. Lahat ng supply at delivery ay ginagawa na. Kung magpapatuloy pa ito, lahat ng matagal ng customer ay aalis na. Di ba niya sinasabi na mahilig siyang magpataw ng mga patakaran? Sige, gagamitin ko ang mga patakaran para silipin siya ng mabuti. Operasyon ng walang lisensya. Lihim na nagtayo ng malamig na imbakan. Mga issue sa kalinisan ng pagkain. Magre-report ako sa kanya. Ngayon, pinilit ko siyang buksan kahit yung sirang cold storage na yun. Hoy, nais kong maghain ng formal na reklamo. Paki-define ang target ng reklamo at ang problema. Sa likod ng mga barong-barong sa lungsod, may isang cold storage na tinatawag na Songji Fresh Fish Direct. Walang lisensya sa operasyon. Masama ang kalagayan. Nanghuhuli ng mga produktong dagat ng walang pahintulot. Nagpapadala pa rin ng ganitong bagay sa community at sa karinderya. Sino ang mananagot kapag may naging problema sa pagkain? Kuya, mukhang tapos na siya ngayon. Yee, isa lang siyang nagbebenta ng isda. Akala niya makakabukas siya ng kumpanya kahit nasa palengke pa siya. 10 order sa Jinsu Garden. 8 order sa Nanyuan. Hongyun, magdadagdag tayo ng 0 piraso ng bus ngayong gabi. Sino ang namamahala? Nakatanggap ng ulat na may pangalan. Dahil sa walang lisensyang operasyon, hindi pumapasa sa pamantayan ng kalinisan. Ngayon ay isasagawa ang inspeksyon ayon sa batas. Makipagtulungan sa inspeksyon. Itigil muna ang operasyon. Maari. Lahat ng mga order ay isara muna. Ibalik ang mga isdang hindi pa naiproseso sa pansamantalang lugar. Maaaring maantala ang paghahatid ng kalahating oras. Sabihin sa customer ang totoo. Ito bang presyo ay tama para sa mga clam? Pakisuri. Lahat ng ito ay iyo. Nandito ang orihinal na dokumento. Nandito. Mga tala ng kontrata sa pag-upa, pagpapanatili ng kagamitan, at disinfection, at mga resibo ng mga produkto. Mukhang kumpleto ang mga tala mo rito. Ang pinakaseryoso sa mga sariwang produkto ay ang hindi malinaw na pinagmulan. Nagtala ako ng bawat batch ng produkto. Tingnan muna ang lugar. Katatapos lang dito sa pagproseso ng isda. Nadisinfekta na ba? Araw-araw, pagkatapos ng bawat batch, linisin ng 1 beses. 11:00 ng umaga.
Sa hapon ng 5:00, magsagawa ng pangkalahatang disinfection. Pwede mag-sample sa lugar. Ang kalinisan ng ibabaw ng worktable ay pasado. Cold storage area, 4 degrees. Sa freezer, below 18 degree T. Nasaan ang tala ng temperatura? 3 beses araw-araw. Bago mag-almusal, tanghali at gabi. Magpapadala ng alerto ang alarm ng freezer at cellphone. Tuloy lang sa pagtingin sa loob. Sino ang gumawa nito para sa'yo? Ako mismo, dati na akong nagtatrabaho sa isang kumpanya ng pagkain. Walang ganun, paano ko maiisip na gawin ito ng detalyado? Nang maagaw ang pwesto ko. Naintindihan ko ang isang bagay. Walang silbi ang sinasabi lang. Walang silbi ang sinasabi lang na malinis. Kailangan ipakita sa iba para maintindihan nila. Oras ng pagproseso 0:12. Address ng paghahatid ng isda, Blackfish Fillet, Block 3, Nanyuan Community. Magaling ang pagkakataga mo. Noon, 2 minuto lang ang isang blackfish ang hinihiwa ng boss namin. Pareho ang kapal at nipis. Huwag masyadong magyabang. Magaling ang kasanayan, maganda iyon. Pero mas importante ang kaligtasan ng pagkain kaysa sa kasanayan. Alam ko. Kailangan ninyong suriin ng mabuti, mga leader. Ako rin ay bahagi ng pamamahala sa merkado. Narinig kong may nagreklamo dito. Kaya't dumaan ako para tingnan. Ikaw ang nagreklamo. Ako ang nagreklamo ng may pangalan. Ginawa ko ito para sa kaligtasan ng pagkain ng mga tao. Hindi pa tapos ang inspeksyon. Huwag sanang makialam sa pagpapatupad ng batas. Sige, tingnan nyo. Kamusta ang leader? Marami bang problema? May mga problema pero hindi gaanong malaki. Hindi marami ang tao. Ang dami ng mga susunod na order ay dumadami. Maari pang ay optimize ang mga zone. Ganito lang. Ano pa? Ang leader ay nagpoproseso dito sa nayon ng lungsod ng walang pahintulot. Hindi ba kayo magsasara? Pagsusunod sa batas, tinitingnan namin ang katotohanan. Hindi lang basta nakikinig sa sinuman. Kumpleto ang lisensya sa negosyo. Kumpleto ang mga kaugnay na dokumento sa pagkain. Kumpleto ang mga sertipiko ng kalusugan ng mga tauhan. Kumpleto ang pagsusuri ng mga produkto at mga tala ng sample. Ang kapaligiran sa lugar ay tumutugon sa mga pangunahing kinakailangan sa kalinisan. Ang pinagkukunan ng produkto ay angkop, ang kapaligiran sa lugar ay tumutugon sa mga pangunahing kinakailangan sa kalinisan, mga palatandaan ng pagkasira, masamang bahagi. Ang pinagkukunan ng produkto ay angkop, ang mabilis na pagsusuri sa mesa ng operasyon ay pumasa, mga palatandaan ng pagkasira, masamang bahagi. Ang pinagkukunan ng produkto ay angkop, ang temperatura ng pag-ielo at pag-ielo ay tumutugon sa mga kinakailangan, mga palatandaan ng pagkasira, masamang bahagi. Pirmahan ni Song Suan dito. Bagamat maliit ang sukat. Ngunit maganda ang kamalayan sa pamamahala. Ipagpatuloy lang. Salamat, leader. Dito, nagawa mong itala ang mga pinagkukunan ng supply. May pananagutan ang bawat tao. Ang ganitong modelo ng direktang supply ng sariwang produkto sa komunidad. Malinis at maayos. Karapat dapat ipalaganap. Huwag magpababa ng pamantayan para sa pagpapalawak. Tandaan ko yan. Maganda. Huwag sumigaw, magpatuloy sa trabaho. Naantala na ang order ng 26 na minuto. Nakapasa sa pagsusuri nakatakdang. 123 EPFZ. Alam ko na walang problema ang Songji 443 GREF GD. Alam ko na walang problema ang Songji. Nakasunod pa rin sa pagsusuri. Mas maaasahan ito kaysa sa sariling papuri. Sa pagkain, hindi takot sa pagsusuri. Kundi sa hindi pagkatanggap sa pagsusuri. Ngayon, nagbigay pa ng bagong karatula sa iyo. Kaya mong dumaan sa pagsusuri. Mas epektibo kaysa sa advertisement. Aba, paano nangyari to? Bakit ganito kakumpleto ang kanyang mga ebidensya? Kung tatanungin mo ako, sino ang tatanungin ko? Song Suan, hindi pa tayo tapos. Kada araw, mga 4:00 ng umaga ka nagde-deliver, di ba? Pinapa-deliver kita. Pinapakuha kita ng order. Tingnan natin kung paano ka makakapag-deliver sa Hongyon bukas ng tama sa oras. Sino ang gumawa nito? Kailan mo ito in-install? Bago ang araw ng inspeksyon. Alam mo na noon pa na may balak silang manggulo. Hindi mo alam kung darating sila. Pero hindi pwedeng hindi mag-ingat. Totoo nga, si Li Heng. Ngayon, ano ang gagawin natin?
Kailangan ng mga produkto sa Hongyu ng alas 5:30. May batch din sa Nanyuan ng alas 6:30. Unahin ang paghahatid. Ganito na ang sasakyan. Paano tayo makakapaghatid? Sino yan? Ate Liu, ako si Song Suan. Nabasag ng tao ang 3 gulong. Pahiram mo sa akin ang maliit mong kariton sa tindahan ng 2 oras. Bakit ka naaga ng masugatan? Hintayin mo ako, bubuksan ko agad ang pinto. Alaynan, may nakahandang pang-backup na sasakyan ka pa. Para sa delivery, hindi pwedeng 100 lang ang paraan para tawagan si Xiao Uma para gumising. Unang ilalagay ang mga paninda ng Hongyun sa insulated box. Walang cold chain ang sasakyan, maglagay ng yelo. Ano ang gagawin sa temperatura? Sukatin ang temperatura sa loob ng kahon tuwing 20 minuto. Kunan ng larawan bilang record. Naiintindihan. Sino ang walang puso na nagbutas ng gulong mo? Huwag munang pag-usapan yan, ipahiram mo sa akin ang sasakyan. Nasa sasakyan ang susi. Konting langis lang, babalik ako para punuin. Huwag nang paabala, dalhin mo na agad. 4:35. Unang kahon, 3.9 degrees. Ikalawang kahon, 4 degrees. Ikatlong kahon, 4.1 degrees. Tuwing 20 minuto, kuhaan ng larawan. Mag-alala ka. Bakit nagbago ang sasakyan? Nabasag ang gulong ng orihinal na sasakyan. Pansamantalang pinalitan ng spare. Nakarecord ang temperatura sa loob ng sasakyan. Suriin mo muna ang temperatura bago ang kargamento. Kung hindi pasado, tanggihan agad. Buong-buo ang label na 4 degrees. Walang problema sa isda. Tanggapin. Sino ang gumawa nito? Leiheng. Alaynan. Nakareport na ba? Pagkatapos maihatid ang mga kalakal. Kailangan ng testigo. Hongyun, maaari kong ibigay ang record ng tamang oras ng inyong pagdating ngayon. Sa negosyo, ang pinakaayaw ay ang ganitong uri ng pandaraya. Huwag kang magpapaawa sa pagkakataong ito. Hindi. Boss Wu, aalis na ako. Nagpalit ako ng sasakyan ngayon. 3,967. 0667, nagkaroon ng kaunting problema sa lumang sasakyan. 0667, hindi na antala ang kargamento. 6,967, nakarecord din ang temperatura. Kaya kong pagkatiwalaan si Xiao Song sa kanyang trabaho. Hindi ito dahil sa pagkakasagi. Ito ay dahil sa pagkakataga. Ihahatid ang pag-aayos. Isulat ng malinaw ang 3 gulong na nasira. Naiintindihan. Kilala mo ba siya? Kilala ko. Anong pangalan niya? Leiheng. Anong relasyon niyo? Dati siyang pamangkin ng may-ari ng palengke. Ngayon siya na ang nagmamay-ari ng dating kong tindahan. Ito ay sinadyang sirain ang ari-arian. Kung paano ito haharapin ay nakadepende sa halaga ng pinsala at sa sitwasyon. Aakyat namin siya. Kailangan ko bang magdagdag ng anumang dokumento? Panatilihin ang linya ng tawag na bukas. Tapos na ang ulat. Paano ang sasabihin? Hahanapin ka nila. Iyan sapat na ito para sa kanya. Mag-ingat ka. Gusto niyang magkasala ka. Sa huli, ibinabalik pa sa iyo ang reputasyon. Ang tunay na negosyo ay hindi nakasalalay sa isang sasakyan. Ano ang nakasalalay? Nakasalalay ito sa mga plano at mga tala. Kahit may mangyaring masama, hindi mo dapat ipasa ang problema sa customer. Ano ang susunod na gagawin? Hintayin ang pulis na hanapin siya. At pagkatapos, dapat din tingnan ang mga isda ni Liji. May iba ka pang ebidensya. Kailan mo ito nakuha? Pagkatapos ng insidente sa buntis. Pupunta na ako sa pwesto ni Lee para magreklamo. Huwag magreklamo. Kung ganoon, ayos na ito. Kung gusto mong humingi ng paliwanag, huwag sa boses. Dapat sa ebidensya, ang natitirang isda ay itago. Ipadala ang shopping bag para sa pagsusuri. Mga record ng pagbabayad. Itago ang resibo. Paano mo ibebenta ang isda na ito? Buhay at mura, ibibigay ko sa'yo. Isang bahagi naka-freeze at naka-seal. Isang bahagi ay isusumite sa pagsusuri. Kailangan bang sobrang ganyan kakomplikado?
Matagal mo nang iniiwasan na mabenta nila ang isda na may problema. Hindi lang ako ang nag-ingat ng maaga. Si Liheng ang nagbigay ng babala. Anong ibig sabihin nito? Yung taong kayang lokohin kahit ang mga buntis na isda. Sa huli, lalo na lang itong mawawala ng prinsipyo. Sobrang tapang ng amoy na ito. Naamoy ko na dito. Hindi na ba pwedeng magnegosyo? Liheng, nalinis mo na ba yung mga patay na isda sa likod mo? Anong sinisigaw mo? Sino bang tindahan ang walang amoy? Yung sayo, konti lang ang amoy. Yung mga customer ko, naamoy na nila at ayaw nang bumili ng karne. Yung mga piniritong gulay na binili ko kaninang umaga. Nabasa ng mabahong tubig mo. Sino pa ang magtatangkang bumili? Yung mga foam box mo, ilang araw nang nakatambak dyan. Bilisan mo, hilahin na. Anong pinagsasabi mong malinis? Hindi ba ganito ang amoy sa palengke? May amoy talaga ang palengke. Pero hindi ito basurahan ng isda. Noong mga nakaraang taon, siksiyaosong dito sa loob ng 5 taon. Kailan pa naging ganito kabaho ang lugar ng mga isda? Gaano katagal ka nang namamahala? Dumarami na ang mga langaw. Sobrang masangsang ng amoy na ito. Tara na, ayaw na akong bumili ng karne. Ayaw ko na, hindi na ako magbebenta. Pakalabas si Boss Lee. Kung walang paliwanag ngayon, walang sinuman ang dapat magbukas. Hindi ito unang pagkakataon na pinaalalahanan ka namin. Yung tindahan ng pamangkin mo, kung magpapatuloy yan, mas lalala pa. Bubunutin na ang buong karatula ng palengke. Subukan mong amuyin. Hindi na nga pumasok ang mga customer. Normal lang na may amoy ang tindang isda. Lesiw. Kung normal yan, bakit ka pa nagbebenta ng gulay? Lahat ng customer natakot at umalis. Kung hindi na alintana ng merkado, sama-sama tayong magtinda. Sino ang kumuha ng mga litrato ninyo? Kung hindi mo kami pinapansin, hindi mo rin kami pwedeng pagbawalan na magpatunay. May tao na dumating. Nandyan ba si Liheng? Anong nangyari kay Zhang Dui? May nag-ulat sa pulis na sinadyang sinira ang gulong ng kanilang delivery vehicle. Kinuha namin ang kaugnay na video. Ngayon ay tatawagin si Liheng upang alamin ang sitwasyon. Songsuan, anong ibig mong sabihin? Wala namang espesyal. Nandito lang ako para kay Liheng. Ano ang kailangan mo sa akin? Si Liheng, tama ba? Sundan niyo kami. Kapatid na Zhang, may mali ba? Hindi naman kailangang mag-away ang mga bata. Tingnan natin ang ebidensya kung may mali. Totoo ba siya? Kaya pala naputol ang gulong ni Xiaosong. May nagmamadali pala. Ako lang naman. Sabihin mo na lang kapag uwi ka. Si Ginoo Li at si Liheng ay dinala ni Kapitan Zhang. Hindi pa ba bukas ang store na ito? Magkaibang bagay yan. Paano ang amoy ng bangus? Paano natin kalkulahin ang ating pagkalugi? Paano natin kalkulahin ang ating pagkalugi? Paano kung umalis ang customer? Dumating na rin ang sasakyan ng Bureau of Market Supervision. Pagtali, dumating na rin ang sasakyan ng Bureau of Market Supervision. Pagsulong. Pagtali. Noong bago pa dumating si Uncle Shu. Noong bago pa dumating si Uncle Shu, si Songsuan ay ikaw pa rin. Noong bago pa dumating si Uncle Shu, hindi ako naimbestigahan ngayon, kundi nagsumite lang ako ng mga dokumento. Lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri sa mga sample na ito? May isang resulta na ng paunang pagsusuri. Huwag mong basta-bastang sabihin ang tungkol dito. Kaya hindi ko ito sinabi sa grupo. Ibinigay ko lang ang mga materyales sa inyo. Nang on-site na pagsusuri, itago ang mga sample. Suriin ang malaking talaan ng mga biniling produkto. Katatapos lang niyang hawakan ang posisyon. Hindi pa siya pamilyar sa proseso, kaya nagsimula ng mag-imbestiga. 23.00, buong pakete, 35.00, 25.00. Walang pinagmulan, walang quarantine, walang malinaw na batch. Ito ang inyong palengke. Talaan ng pagpasok ng mga nagnenegosyo sa isda at seafood. Kakatapos lang niyang hawakan ito. Hindi pa siya pamilyar sa proseso. Kahit bagong hawakan, hindi na kailangang magsagawa ng inspeksyon sa pagpasok. Bilang tagapangasiwa ng palengke, paano mo karaniwang binabantayan ito? Pagsiya ng sample. Ang Liji Seafood ay sangkot sa hindi tamang inspeksyon sa pagpasok. Mga produktong dagat na hindi alam ang pinagmulan. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng pwesto. Naka-lockdown ang mga kaugnay na bodega. Boss, pwede bang huwag munang isara? Hindi maganda ang epekto sa merkado. Ngayon lang kayo nakakaalam na hindi maganda ang epekto. Boss, kain. 25 yuan, boss. Aba, sa wakas tahimik na. Tao Fire Garden. Mukhang tapos na ito, Tao Fire Garden. Hindi pa, simula pa lang ito ng pag-aayos ng mga account. Ito ba si Li Jie, yung Liheng? Songji Fresh Fish, siya nga, kahit ang mga pulis dumating na para kumuha ng tao. Songji Fresh Fish, tama, ninakaw ang pwesto ng iba. Diretso sa fish shop ni Song, tapos pinaputok pa yung gulong ng sasakyan nila. Ang pangit naman. Noong 177, akala ko si Xiaosong ang hindi makaya, akala ko noon na ayaw na ni Xiaosong.
Noong 192, akala ko si Xiaosong ang hindi makaya, akala ko noon na pinilit siyang umalis, akala ko pinilit siyang umalis. 1,770, subukan ang usapan. Araw-araw, hay naku, si Liji rin naban. Hay, naban din si Liji. Makakasama pa ba sila sa sasakyan? 11 hay, naban din si Liji. Ang baho ng isda at hipon, nagkalat na parang basura. Dapat matigil na ang magulong pamamahala ng merkado. Ito ang dating pwesto ng isda sa palengke. Naalala ko, dati ay maaasahan si Boss Xiaosong. Ngayon, nagde-deliver na si Xiaosong. Nakabili na rin kami sa kanya. Hindi ba dapat magbigay ng paliwanag ang namamahala sa merkado? Isa na namang reklamo. Tumawag din ang kalsada sa bahagi ng mga produktong dagat. Paano nila haharapin sa pamamahala ng palengke? Sabi na nilang nagsimula na silang mag-ayos. Nalaman na rin ng mga shareholders ni Ginoo Lee. Sino ang nagsabi sa kanila? Na-upload na ang video sa grupo ng komunidad, di na mapipigilan. Ginoo Zhang. 3:00 ng hapon. Kwarto sa ikalawang palapag. Maaaring ko ipaliwanag ang tungkol kay Ginoo Zhang. Ipapaliwanag ko ng personal. Kumperensya sa silid ng meeting sa 3:00 ng hapon. Ito ba ang iyong pamangkin? Ang anak ni Ginoo Zhang ay bata pa at padalos-dalos. 30 na siya. Tawagin mong anak. Ipapasa ko sa iyo ang pamamahala sa merkado. Para mapataas ang kasikatan mo. Hindi para ipasok ang mga kamag-anak para sirain ang pangalan. Gusto ko rin sanang i-upgrade ang seksyon ng seafood ni Director Zhang. Mag-upgrade. Bago pa man mag-upgrade si Song Xuan, talagang maganda ang negosyo niya. Naisip kong kunin ng sarili kong tao ang handle. Mas madali ang pamamahala kong pareho. Magkaisa ang pamamahala. Anong nangyari sa iyo? Pinatalsik ang mga matagal ng negosyante. Bumibili ang bagong pwesto ng mabahong isda. Nawala ang mga kliyente ng restaurant. Sabay-sabay na nagsara ang mga nagtitinda. Sinara ng mga otoridad ang merkado. Sabihin mo sa akin kung ito ay tinatawag na pamamahala. Nandito na si Ginoong Zhang. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Inimbitahan kita. May kailangan ka kay Zhang. Song Xuan, nakita ko na ang iyong impormasyon. Nagtrabaho ka sa merkado ng 5 taon. Ikaw ang nagdala ng kasikatan sa seafood area. Ang problemang ito ay dahil sa pamamahala ng merkado. Nakaabala ka. Gusto kitang imbitahan na bumalik. Ang kita sa dating lugar ng mga produktong dagat ay bumaba ng 3 buwan. Bukod dito, maaari kitang bigyan ng posisyon bilang supervisor ng produktong dagat. Ang supervisor ay responsable para sa pagpasok ng mga pwesto, mga pamantayan ng supply at mga proseso ng sanitation. Zhang, tumahimik ka. Anong mga kondisyon ang pwede mong i-offer? Salamat, Ginoong Zhang, sa pagtitiwala. Salamat, Ginoong Zhang, sa pagtingin sa akin. Kaya hindi na ako uwi. Bakit? Dapat mong alam na may natural na daloy ng tao sa palengke. Alam ko, pero bakit ka pa rin tumanggi? Noong dati, akala ko masusustentuhan ko ang isang magandang pwesto. Napanatili ko lang ang negosyo. Kaya lang, napagtanto ko, na maaaring agawin ang stall, na pwedeng palitan ang pwesto, na pwedeng doblehin ang renta, yung mga bagay na maaaring kunin ng ibang tao sa isang salita lang. Hindi talaga pag-aari ko ang mga iyon. Pero ang supply, kasanayan, reputasyon at tiwala ng customer. Ang mga ito ay hindi kayang agawin ng iba. Siyempre, makakakuha ng kita sa pagbabalik. Ngunit ang layunin ko ay hindi na lamang isang palengke. May ambisyon ang mga kabataan. Hindi ito ambisyon. Ito ay napilitan lamang. Kaya't magpalit tayo ng paraan ng pakikipagtulungan. Sabi mo, pamilihan ng mga produktong dagat. Maaari itong maging isa sa iyong mga direktang punto ng pagbibenta. Kami ang magbibigay ng lugar. Pamantayan ayon sa iyo. Ikaw ang magtatakda ng mga tauhan. Ihiwalay ang mga account. Kailangan kong isaalang-alang ito. Bukod dito, ang karapatan sa pamamahala ni Lee. Tapos na tayo ngayon. Matagal na akong nagtrabaho sa palengke. Kahit hindi ako nakamit, may hirap din akong dinanas. Ikaw ay nagsikap din. Kaya dati, minsan, binubuksan ko lang isang mata. Pero ngayon, nilalabag mo ang buong pangalan ng palengke. Higit pa rito, nahanap na ng accounting ang problema. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng pagbabago sa mga pwesto. Kailangan suriin ang pansamantalang dagdag na bayad sa pagpasok. Maganda ang feng shui ng lugar na ito. Tama lang para sanain ang pamangkin ko. Hong Xian, hindi ka na kailangan bukas, 45 yuan kilo. Tapos na ang pulong. Tungkol sa pinsala sa gulong ng sasakyan. Ikaw ang unang magpaliwanag. Mga produktong dagat na naibenta sa pwesto ni Lee. Kailangan mo pa ring makipagtulungan sa investigasyon. Kailangan mo ring imbestigahan ang isda. Mga tala ng bayad, resibo, chat logs ng pagbili. Kailangan ding i-verify ang mga gisili sa pamilihan. Ini-interview si Ginoo Lee. Bilang tagapangasiwa ng pamilihan, pinapayagan ninyong mag-operate ang mga hindi sumusunod sa regulasyon na tindahan. Talagang hindi namin naasikaso ng maayos noon. Pagkatapos ng reklamo, nagkaroon ka ba ng agarang aksyon?
Si Ginoong Zhang mismo ang nag-verify, may ilang pansamantalang dagdag na renta dito. Si Ginoong Zhang mismo ang nag-verify, walang kumpletong tala ng pag-apruba. Kailangan din suriin ang bahagi ng bawas sa bayad sa pagpasok. Isa-isang suriin. May ilang tao kasi, na may bahid ng dumi sa sarili. Ayaw pa rin nilang maglinis ang iba. Nasa broadcast mode. Nasa broadcast mode. Handa nang magbukas muli ang zona ng isda sa Songsuan. Muling pag-uusapan natin. Ito na ang pangalawang beses na pumunta ako sa'yo. Sabi ni Director Zhang, ganito pa rin ang sasabihin ko. Hindi ako mag-operate ng palagi. Maaaring pag-usapan ang mga kondisyon. Hindi ito tungkol sa pera. Ang pagkatalo ay sarili mong balat, hindi ito tungkol sa pera. Mas parang boss ka na ngayon kaysa sa akin. Kapag naranasan mong itaboy, matututo kang maging matalino. Sige, pag-usapan natin ito. Dapat malinaw ang mga label ng supply. Uri ng isda, oras ng pagkuha, numero ng pagbabayad ng supplier. Walang dapat mawala. Sino ang nagkamali sa label? Bro, agad kong ayusin. Ay, kailangan lang itong muling idikit. Oras ng paglalagay ng isda. Tamang address at telepono. Walang kahit isang letra na dapat magkamali. Ano nangyari nang bumalik? Hindi natanggal ang mansa ng tubig. Ulit-ulitin mong 3 beses. Noon, sinasabi nila na parang malaking kumpanya daw ako dahil sa ilang isda na binibenta ko. Noon, hindi ko pa alam ang tama. Hahaha, ngayon, ang laki na ng ipinapakita mong potensyal. Lahat ng ito ay dahil sa isda ni Tio. Ayaw ni Tio mag-abala, pero masaya siya sa loob. Tumaas din ang halaga ng isda ko dahil sa iyo. Yung isda na yun ay yung nasa grupo sa barangay. Yung kaninang umaga lang nila dinala. Alaynan. Isang order ng inihaw na isda, paki. Black Courtfish, 2,220. Noon anong trabaho mo? Naging tagapangasiwa sa palengke. Ang galing naman yan. Bakit hindi mo na itinutuloy?